Viral ngayon ang sinapit ng magkakapatid na sina Donna at Divine kasama ang dalawang anak ni Divine matapos tumaob ang sinasakyan nilang pump boat sa Cabgan, Tambulig, Zamboanga del Sur noong May 31, 2025. Silang apat ang nasawi sa trahedyang ito dulot ng malalakas na alon at hanging amihan. Galing sila sa City Orang, Balas, kung saan dumalo sila sa birthday ng kanilang ama. Pauwi na sana sila sa Bukator, Misamis Occidental upang ipasyaw si Divine sa fish cage na binabantayan naman ni Donna. Pero hindi na sila nakaabot. Sakay ng maliit na pump boat sina Donna at Divine, kasama nila ang dalawang anak na dalaga ni Donna, tatlong anak na Divine na puro mga bata, isa pang anak ni Donna at apat pa na mga pamangkin na mga bata din. Sa likod ng trahedya, may 7 babala ang sanay nagligtas sa kanila. Una, ayaw pa sanang umuwi ng mga dalaga ni Donna. Ngunit si Donna ay nagmadali dahil may lagnat umano ang kaniyang asawa. Pangalawa, babala mula sa kanilang ama. Hinimok sila ng kanilang ama o lolo ng mga bata na huwag na munang bumiyahe dahil lumalakas na ang hangin. At totoo nga, paglabas pa lang nila sa Orang, ramdam na ang lakas ng hangin. Pangatlo, tugob na sila. Ibig sabihin, halos sumayad na sa tubig ang buong bangka. Pang-apat, may batang nagmungkahi na wag nang tumuloy. Pagdating sa Cabgan, isa sa mga bata ang nagsabing itigil na sana ang biyahe at bumalik na lang sila sa Orang. Panglima, lumalakas pa lalo ang hangin. Ramdam na ang paghampas ng amihan habang papalapit na sila sa open sea. Pang-anim, napapasukan na ng tubig ang bangka. At pang-7, may kabana si Eunice. Siya ang dalagang anak ni Donna na nagmamaneho sa bangka. Ramdam niya ang panganib. Anumang pamamaraan ang kanyang ginawa, hindi pa rin niya mapigilan ang nagngangalit na tubig at hangin. Tumaob sila. Kung oras mo na raw, pero sana hindi. Ang trahedya sa Cabgan ay isang malalim na paalala na ang bawat desisyon, gaano man kaliit, ay may kakambal na kapalaran. Sana'y magsilbing babala ito sa lahat. Huwag baliwalain ang mga sinyales ng panganib. Pakinggan ang hangin, ang alon, ang kutob at babala ng ating mga mahal sa buhay. At ang pinakaimportante sa lahat, huwag nating kalimutan na higit pa sa pag-iingat, huwag kalimutang manalangin sapagkat kahit anong tibay ng ating plano, tanging ang Diyos pa rin ang tunay na gabay sa bawat paglalakbay.